Go. Yan, tapos na mag-enroll si Jeloy, bayad-bayad din. Magtaka sila, sino yan? May mga kasama ka na. Ano din yung may boundaries na lang. Calm down, there's no more second guessing. Coming to my senses, spinning. There's so much, Alexi. Only those So with things like ingredients, oat milk, oat milk, what a else? glass of pop-up, A glass of ice, ice, and then, let's say like this, a straw. straw, yes. Aside from that, the other materials are here. Come here. With about other materials. So we need our, what is this? Sweetener. And of course our, Mawa. mawa. Di ba matcha? We're making matcha. Yes. And someone sent this to us. So, next time, ito naman ang gagamitin ni Alexia at ni Mami. Okay? Slowly. Because, alam mo anak, ang mahal pala ng matcha. Kaya kailangan, dahan-dahan maglagay dun sa cup para hindi magtapon-tapon. It's expensive pala the matcha. But that's why they only come in like small sizes like this. That guy is rich one who gave us that. That guy is rich. Yung nagbigay sa atin ito? Because it's Really? expensive. Really? Saan mo nalaman yung rich anak? Before anything else, kailangan mo daw anak isok to whisk in hot water para mag-bloom. Init to anak ha. Remember ha, ito nasa kettle, mainit ha. Okay, now, we're gonna put sweetener. Naka-zero na siya. Can you put 10 hanggat mag-10? So, slowly, sobrang slowly anak. Do not let it touch the cup, the mug. No, I think you need to put more. You tell me when it's done. 1 pa lang yan, 1.3. I need 10.0. We're halfway, diba? 5 is halfway to 10. What do you think? Not yet. Okay. But from there, kailangan sobrang dahan-dahan na anak yung paglalagay. What do you think? 9.3. 1 drop only. Okay. 10.5 is okay. Next milk naman. I need 120. 120. So many. Huwag mong itatouch yung ito dito para makita mo yung totoong value. 120. What do you think? 119. Not yet, but sobrang tiny bit. So, can you let mommy do it na lang? Yes. Okay, kasi ano na lang anak, 0.3. Baka sobra tayo. See? 120.2. That's okay. Mix na ni mami kasi lalamig yung agave yung sweetener sa ilalim. How much do we need? 4 grams of matcha. 4. 4 grams of matcha. Okay, and then you will scoop 4 grams, ha? Scoop. Do not slide like that. Scoop and then transfer. And then you scoop next to it kasi mahal ang matcha. So you need to put it straight sa sifter. Ready. Ano ng value, anak? 42. 4.2. So I guess, what do you think? 4.2. Okay na ba yon? Yes. Oh, so why are you adding more? To make it more bigger. So No. We only need 4. Pwede akong kumuha ng konti. And then we put it back. Because we only need 4. That's the recipe. Unlike yung milk na ilabas na yung oat milk dito. So we cannot put it back. 4. 4.1. So, is that 4? Yes. Okay. Now you're going to sift it. You hold this na lang. And then, like that. Very good. You put it in the middle. Pwede mo naman i-press ng hard, anak. Basta huwag lang matatapon sa labas. Basta kailangan, anak, walang matatapon. So, kanina, ginawang paste ni Alexi. Kanina, small circular motion. Tapos ngayon naman, letter W. W. Whisking na yun. Okay, go. U. Hindi na makapag-matcha si Mami. Si Alexi na lagi nagma-matcha for Mami. Wow! Continuous whisking, Alexi. I'm tired na. O nga, medyo nakakaano yan, anak. Si Alexi ay kumukuha ng dede. Mahirap pala dito kasi parang nakaangat kang ganyan. So, parang wala kang leverage. Dito mas Saan mababa. yung ate, Mami? Kinukuha your dede. Okay, 1, 2, 3. Go. Slowly. Oh, you check. Natatapon na. Oh, doon na sa gilid nag-pour. Para nakita mo next time, do it sideways. Okay? So that you will see yung spout. Okay, Alexi. So many bubbles. And you mix. Mix. Na-mix na ba? Check mo nga. Na-mix. How's your matcha? Good? Oh, si Mami nga. Yes, we made
Good morning guys! It's back to school. So dahil lumipat tayo ng bahay, need din nating ilipat si X ng school. Kasi kung dun pa sa dati niyang school, it will be 1.5 hour na travel, pwede pang 2 hours. Ako number 1 criteria ko talaga when finding school for Alexei, yung travel time. Actually, na-screen na siya for the school. So meron na kaming letter of acceptance. Tapos nagtataka ko, bakit parang wala kaming balita dun sa school? I mean, sure ba na may slot yung anak ko? Hanggat sa yun pala kay Jeloy, nagme-message yung school and dalawang email kasi nilagay namin. So siguro nilagay nila sa tatay. Buti na lang nag-check si Jeloy na email. Tapos yun, today is the parents orientation at saka enrollment na din. Bukod sa enrollment, syempre kasama na dyan yung school uniform and of course, car stickers. The school is sitting on top of a mountain like our house. And nakikita ko na tumatakbo dun si Alexei. There are several fields where he can play. May mga swimming pool din which he can access, so no need to do swimming lessons outside. But you know, let's see. Kasi kahit pa isipin mo na maganda environment at na-envision mo yung anak mo dun, depende pa rin sa reaction ni X. So we are giving him this year. Pag hindi siya umobra, I'm willing kahit hindi nga tapusin yung year and then we'll find a new school till magustuhan ni Alexei. Kasi alam nyo, hindi magta-thrive yung bata kung nilagay mo lang siya dun and then parang alam niyo yun. Pero hindi rin pwedeng basta mo hugutin yung bata because you have to let him adjust as well. So I filmed a short form video while getting ready kasi may trinay ako na purple na blush from a local brand. Bira kasi makakita ng ganun shade. I did not wash my hair today, so ang gagawin lang natin, maglalagay lang ako ng mist sa aking buhok. I don't always wash my hair, lalo na kinulaya na siya na ganyan. Kasi mas mahaba yung buhok ko, so mas, alam niyo, mas may kailangan kang gawin. Kaya iniisip ko kung magpapagupit ba ako ng buhok. Pero na-miss ko tong ganitong yan. Dahil mamaya maglilibot kami, hindi ko kaya na nakabagsak lang siya. Tapos saka ganyan sa akin yung hair. I'm going to use a claw clip. And then, dahil maglilibot tayo mamaya sa campus at medyo malaki yung campus, I'm going to use my belt bag. This is just from Lululemon. Dala tayo ng pen. Dala ko na lip tint eye. Jelly stick, guys. Microphone for my camera. Tapos cellphone. Tapos isa pa uling cellphone. That's it. Ay, wallet. Syempre, yung wallet ko ay nandito na sa tabi. Kasama ng mga laptop ko. Kala nyo ito lang dala ko, guys. Hindi. Wait. Siyempre, magdadala tayo ng isa pang bag. Dahil hindi kaya ni ate na ganun kaliit lang ang bag ko. Ayan, the usual things that I bring. So that anywhere, pag bigla ako kung natin magtrabaho, meron tayong gagamitin. So yes, in reality, dalawa talaga yan. What is Hubstulens. Ang cute mo, anak. Ano yung isa naka-zoom, yung isa naka-wide, mas malaki yung nakikita. Diyan, sa may visitors, kasi wala pa tayong ahead lang. Yan, sa harapan lang na yung alerts. Wala pa tayong sticker eh. Mag-enroll si Jeloy, bayad-bayad din. Now, next is uniform. Pero kanina, nag-ano na rin kami ng car sticker, at saka, ano ba to? Parent, fetchers, ID, yung mga ganun. So, dito tayo sa may campus store for, tapos na siya dun sa main uniform. Ano lang to guys, hoodie nila. Ano pa bang kulang namin? Nagawa na yung tuition. Babalikan na lang yung mga fetchers ID and parents ID. Kasi yung mga parents, you can lounge din here dito sa school dahil may parents lounge. But you need an ID. Pwede ka rin gumamit ng facilities like pool, yung mga football fields, schedule lang. Kahit ikaw ay parent at hindi student. Pero ang ganda dito kasi para kayong nasa bundok. Tapos boarding school din siya. Uniform naman, hindi sila stricto dito. Ang uniform lang pang taas, pambaba. Since pre-K pala, pwedeng shorts, pants, or any pambaba. Then, yung shoes nila ay sneakers. Sabi nga nung nagtitinda, pwede daw kahit Crocs masok. Sila ganun ka-stricto since bata pa naman. So, ang ginawa ko, bumili ako ng 5 piraso ng shirt kasi 5 days ang pasok. Tapos yung isang hoodie, just in case malamig na. And yan, need ni Alexei kung kunyari maulan, ganyan. Kasi naubusan tayo ng payong. Dito tayo ngayon sa playground nila. Habang si Jeloy ay nandun sa gilid. Ayun. Alexei!
Yan sila ate sa harapan, kasama ni Utoy. Susunod sina Jeloy, pero yan. Ang ganda dito, may view yung area ng school, ng City Line. City nga ba yan? Oo. Kasi pinapasa nila yung car sticker, application. Pero tayo, dito na tayo. Wow, diretso talaga sa panonood ng person. Meron akong bagong friend. Kilala niyo pa ba to? Our newest friend. Nag-debut siya ng lakad niya kung kailang girl, ang lakas ng ulan. Uulan. First time mo ba to na parang like mommy me Oo, time na first mag-isa? time. Ay, thank you for the honor. Charet. Wait lang, mababasa pala. Ay, hindi nga kami nabasa. Kasi to hindi din nalang BTS niya na payong. Okay pala mabasa yung kaibigan kaysa sa mawala yung payong. Wala muna tayong budget sa Paris. Dito muna tayo, guys. Eastwood, Paris. Charet. Mga magtaka sila, sino yan? Totoo lang. Ang dami nga nag-comment na bakit sa nanay na? Anong may anak na siya? Hindi, nagulat sila na may anak na si Rachel. Sa podcast nitong si Ana D. Special guest. Nag-podcast na. Nag-live kasi kami no isang araw, nag-TikTok live. Ganda, gulo-gulo na. Nakakaya, sobrang halatang kita talaga kami sa TikTok. Yung una, Wala mo screener. Nasa iyo ba yung recording? Kaming dalawa. TikTok live? Sister, pang-anim na beses bago namin mapagana sis. Kasi ano talaga platform ngayon ng mga Oo, yes. isang kabata. doon ko na-realize ang tanda na talaga. Even yung mga person Oo naman, mid-30s na eh. sa labas ko na lang Malong bilhin. uniform. Di ba pwedeng sa Alam mo yung parang kung black coat and black pants lang naman yan. Eh, wala pa Or naman baka sa may tinda kanila. sa labas. Para hindi 10,000 yung O kunyari, di ba, kung may polo lang na may logo, yun na lang yung kukuhanin ko. Di ba pwede bilhin yung patch? Kabalik lang ng bahay and OMG, sobrang ganda na lalo dito. Natulog pala kami kahapon kina-inay, pero sobrang nakaka-relax na lalong tingnan. Iba talaga yung effect ng curtains. So, let me introduce to you my final office closet. So, ito na talaga to. And ito yung makikita nyong background. Moving on, pinakaunang nilagay dito, yung blinds talaga from 50 Shades, which is this one. Ayan, roll-up blinds yan. So, makikita nyo, ino-open ko yan pag nagla-live ako or di kaya sinasarado pag sobrang mainit because I do have my bags here. Pero feeling ko parang sobrang office-y ng look nyo. Although this is an office closet, yung setup naman niya is parang cozy office closet, calm corner, ganyan. And then, nilagay na yung closet ni IKEA. So, everything is from IKEA. Lahat na makikita yung furniture dito, except for my office chair, which is from Lewis & Co. But the rest, IKEA lahat talaga. All IKEA. Ang hindi lang IKEA dito ay itong mga, yes, meron tayong matcha set, and then itong mirror na favorite ko lately from Yule. Tapos yung aking Shark na electric fan. But that's it. We're almost there, except for I'm thinking of putting a personal refrigerator kasi pag halimbawa, sobrang in the zone na ako to edit, parang nakakatamad talaga bumaba. Kahit isang floor lang, at least meron akong drinks. And then whenever I do my coffee, my matcha, meron akong gawaan ng coffee sa baba, meron din akong gawaan ng coffee and matcha here. So that's my missing element in this office. Pero aminin nyo, iba talaga ang nagagawa ng curtains. It really softens the look, makes it more cozy, and depende sa inyo kung anong gusto nyong feels. Over the house, we've put sheer curtains in areas where merong view. Kasi kunyari, sobrang init, pero you don't really wanna blur the view. May levels of sheerness ang curtains. At natutunan ko lang yan kay 50 Shades kasi siya yung gumawa ng window treatments here. And apart from 50 Shades, kay Stealth Philippines naman yung tint ng aming mga windows. Because it really helps a lot. Like in terms of yung init na papasok, it blocks the UV. And then another layer of protection and aesthetic is itong ating mga curtain. So, yan. If you're looking for window treatments, kami, nakatatlong lipat na kami, but every lipat talaga si 50 Shades. Alam niyo yung kita niyo yung view, pero definitely nakaka-block siya ng ilaw, lalo na meron akong mga gustong protektahan dito in terms of wag masyadong sobrang mainitan. Buti na lang din itong kwarto na to, meron siyang ganyan no,
meron siyang another layer sa taas where the sunlight can come in. Kahit isarado ko itong ating mga roll up and nakaganyan yung curtain, nakasarado din, meron pang ilaw for the plants because yes, totoo yung ating mga plants na nilagay dito. To be honest, sobrang ganda mag-film ng video dito. Alam nyo, pag nag-film ako ng video dito, yung sa TikTok ko, ay nagtatanong, ate, anong gamit mo to film videos? And ako, nagre-reply talaga ako. I only use natural lighting and itong mirror na to, this is just from TikTok and tagal na dumadaan ito sa FYP ko. Pero syempre 'di ba, hindi naman porke dumaan sa FYP mo ay kailangan mong bilhin. Hinayaan ko lang siya na dumaan. And there was a need na bigla nag-arise kasi napapansin ko when I do my makeup in my bedroom. Malaki talaga siya ang vanity mirror, tas nakadikit siya, medyo malayo. Masyadong deep yung pagkakalagay. So whenever I need to see the detail sa aking makeup, kailangan ko lumapit ng ganun para nakaganito na ako, nakaganyan na ako halos. So I need pa din another close-in mirror. And whenever I use close-in mirror, I just use yung Ricky, yung rectangular ko na mirror. Hawak-hawak ko pa yun. Ito guys, ayan o, igaganyan ko lang. Sobrang ganda nito. So I'm going to put yung link nito kung saan ko siya nakuha. Kaya now, I'm planning to buy another one. So it's available in ganitong kulay, dark, gray, and then yung pink. The pink one, I'm going to be putting doon sa aking kwarto. And then, itong dark na ganito ay dito. Or dito yung pink, basta ganyan. Basta bibili ako ng tag-isa kasi ang nangyayari, minsan gumagawa ako ng makeup doon ako. Minsan nagfi-film ako dito. Pag ganon tong mirror na to, so ganon ang ginagawa ko guys. Bumibili muna ako ng isa and then pag nakikita ko na okay, mas convenient na nadagdagan, saka ako bumibili. Like even with the tripod that I use, this one is super duper sturdy. Ito na ang pinaka-sturdy na nakita ko na stand and yun ang mga tulong ko whenever I do my content. Kasi it's one thing to think about your content, pero pag meron ka mga gamit na alam mong matibay and maaasahan mo, it doesn't need to be complicated. I'd rather focus on the substance kaysa sobrang i-complicate ko. Like before, kailangan malalaking camera and all. Ito, cellphone lang. Front cam ng iPhone 17. And what I do is this. Yan, ididikit ko na ganyan. Pakita ko sa inyo yung saktong angle na ginagawa ko. So, dyan ko kayo ilalagay para makita ninyo. But this is how I do my TikTok videos. Kaya naaaliw ako mag-TikTok ngayon. Nandyan lang siya sa edge. Hindi nakakatakot. Kasi sobrang lakas ng suction nito na kahit alam mo yun, dikit na dikit talaga siya. So, super safe kahit may toddler ka running around. Hindi siya basa-basa babagsak. Dikit ko dyan. That's how I do like the makeup review, mga short videos like story time, ganyan. But whenever I do naman my another angle is that ito, yung tripod na to, nandyan yan. Tapos ilalagay natin tong cellphone ko. Yan, ganyan lang. Hindi komplikado. Kasi pagka sobrang komplikado, tatamadin ka na talaga. Yun yung napansin ko, na-appreciate ko ngayon. That's why I'm being very active in TikTok. Kasi hindi komplikado to film. Not unlike sa YouTube, pag podcast lalo, grabe, talagang, girl, hindi ko kaya mag-isa mag-film ng podcast. Pero pag sa TikTok, I can do it alone. Like vlog. Ito lang camera ko, kasama ko lang kayo, and then just vlogging kung ano mang ginagawa ko and what goes through my day. Diba? Ang dami ko nang na-share sa inyo. So, kakabalik lang kasi namin dito sa bahay. So, nag-aayos-ayos ako. Yan. Back to school na, guys. And then, ako naman, since tapos na rin pala yung basement natin, last day daw ngayon ha, sabi nila, back to like full-on work. Kasi alam nyo, masarap talagang tumambay sa bahay, magpagawa ng bahay, bumili ng mga furniture and all, but the bills will not stop. And of course, it's just one part of life. Ang dami pang kailangang ayusin. So whenever you see me guys na parang, ay, nasa bahay lang si ate ko, hindi totoo yon. Ngayon lang talaga to kasi syempre, naglilipat and all, pero I also need to work like everyone else. Pero syempre, kahit nag-work tayo dahil sinisipagan natin sa work, marami pa rin tayong side quest. 10 taon na rin ako sa YouTube and one thing that kept me sane, I must say, are yung mga side quest ko. So kung 30 ka, 40 o kung ano mang edad mo at gusto mong gawa ng side quest. Like ako, tuwan-tuwa akong gumawa ng coffee. So I have my coffee machine. Ngayon, natututo kong gumawa ng matcha. Dati sa mga old videos, you will see me, naging plantita ako. Ano pa pang mga pinurso ko? Sobrang dami kong side quest sa buhay na I'm so proud of my side quest. Why? Those side quests talaga kept me sane. They really kept me sane. And whenever feel ko na parang I'm over this side quest, hindi ako natatakot na iwan yung side quest ko. Kasi sa totoo lang, parte ng growth yon. So, if you wanna move on from one side quest to another, by all means, go. Kunyari, kami, diba, nag-golf kami mag-asawa kasi na-invite din kami, yan, another side quest. Tapos nag-tennis, napatigil lang kasi pag umuulan para, apparently, you cannot play on a court kasi baka daw madulas. Hindi ko pa naman na-try mag-pickleball, pero kung gusto mo mag-pickleball, ang dami mag-pickleball ngayon, go! Pursue that side quest. Nabasa ko yung kapatid ko, nag-push siya sa threads, and sabi niya ay, bakit daw kung kailan 30 ay dumami ang mga side quests? Yan ang purpose ng side quest for me, to keep me safe.
insane. And whenever tinatanong ko na tao, paano mo nagagawa, Ate Ana? Well, I just have to do it and face it. Ang tema ko ngayong 2026 ay to show up. Kasi kahit, alam mo yun, magrason ako na I'm down, nawalan ako ng magulang, the world will not stop. 2026 is all about me trying different things, going out of my comfort zone, and showing up. See, pag nagmamadali, it's okay. Wait lang, pupunasan natin. When you're sorry, ibig sabihin, hindi na uulitin. It doesn't mean, sorry, I did it, but I will repeat it. Hindi ganun na. Sorry, mommy, I will not Wait again. do it again. Gagawin lang natin. That's a very good kind of matcha. This was sent to us by Rams Tokyo Goodies. So, pakita lang natin sa kanila. Ang nauna ko kasi guys is MK Wako and then YK Oguyarama. But then, I was sent itong si MK Kinrin and then MK Unkaku and MK Chigi no Shiro. Tapos, Rams Tokyo Goodies also sent Hojicha powder with the lagayan ng tea. So, ngayon, yan muna gagawin natin. And si Alexei yung pumili niyang Kinrin. No. You use the teaspoon. 4 grams of matcha. Tapos ilagay mo sa middle. Not yet. Wala pang 1. That's just 0.5. No need to touch sa gilid to. Like this, scoop. Oh, di ba? Ang dami because I scooped. Nasa 4 na ba yan? Not yet. If I pick it, it's gonna get marami. Okay. Done. Done. Good job. 4 na yan. Mix. Takes time and patience to make a good matcha. Tulungan lang natin siya mag-whisk kasi nakakangalay talaga. Oh! Lumalabas. It's okay. What? Good morning. It is now Sunday, guys. And kahapon, natapos yung construction sa baba. Kaso hindi ko siya na-check kasi may mga ginawa din ako. Let's go down and check yung ating basement. Ba na tayo. Tulog pa si Uto eh. Ang anak ko, unang-unang ko nakita yung mga sinampan. Ay, antaray mo talaga, Dodi. Sightseeing ka na yan. Wow! Amazing. So, yung nakita nyo nung una, guys, butas to, tsaka itong area na to. But now, it's a whole new world. And diba, ito yung na-envision ko na kung wala tong slab na to, sayang naman tong space. Hi, Dods! Ganda ng pesto mo, parang sarap na sarap siya sa niya, pag mamuni-muni niya. Namamalengke, guys, yung mga kasama namin dito. So, kami-kami lang. May mga kasama ka na. Dadalhin mo na yung makukulit mong anak dito. Kukunin na natin, kunin natin mamaya. So, di ba, another area for, sampayan. Dito ko nakikita yung sarili ko na magsasamgyup kami paggabi, tatambay paggabi. Kasi ang lamig dito sa area na to. Actually, guys, nagbago yung isip ko. Wala na magsasampay dito. Meron pa kaming area sa baba kung saan pwede silang magsampay. It's still the same view na nakikita natin sa taas. Nga lang, syempre, mas mababa to. And dito sa area na to, hindi yan yung mga tinanim na saging. Mga ligaw na saging. Kaya nga sinasabi ko sa inyo na nung isang beses, yung mga kapitbahay namin may kinuha na bunga galing sa mga ganyan saging. Wala naman atang may-ari kasi nga yung mga sabi ni na Inaya, yung mga kinakain ng mga ibon tapos tinatain nila kung saan yung buto. Yan, yung mga manok namin naririnig ko dito, nasa baba sila. Pero ngayon, pwede na yung dami aso nung paparating sila. So, ang papunta dito na aso ay yung dalawang anak ni Dodi. Yan, hindi pa nakikita yon, si Bubblegum at si Mane. Para sa IG story ko ata nalagay yon. And then, si Dos, yung nakakagat na kinuha namin na galing sa HQ. Tapos, si Patek, may heart ailment na ngayon. Pero, okay pa din si Patek. Now, sino pa ba? Now, si Dixie, magre-remain na yon sa bahay namin. Kasi yun ay kasama talaga ni Inay. As in, yun na lang ang natitira na pet doon. At buhay pa si tatay. Kasama na nila sa kwarto si Dixie. So, technically siya na lang ang kasama ni Dixie doon. Baka kasi yung mga nagtatanong, akala wala na sa amin. Guys, nasa amin sila. It's just that pag hindi nyo naman nakikita, it doesn't mean ang sarap ng hangin dito. Grabe. It is now 7 a.m. and when you feel the wind, you feel the blessing. Yes, there are problems, pero huwag tayo maglagay pala ng sinampay. I changed my mind. Ang ganda masyado ng view dito para lagyan ng sinampay. Dodi, ang ganda ng pwesto ninyo. You got the prime spot.
na para bang ginawa ka nila ditong tagabantay ng sinampay nila. Ayaw niyang umalis, ayaw niyo sumama sa akin pataas. Ang sarap kasi dito ang hangin eh. Wala yung mga tao dito, namamalengke sila guys. And now, we are going to make coffee because the past few days, parang puro matcha. Kita ko lang sa inyo na para bang cafe yan. Ito is yung ginagamit ko na ano bang nasa loob nito. I think itong Meiji. Pero I am discovering kung alin ang masarap na gatas. Yung kawad kasi is kay Jelly for his cereals. Yan ang, ewan ko, siguro dyan siya nasanay na milk. Pero itong Meiji, ito yung isa sa mga, alam mo yung mga sikat ngayon, tapos si oat side is oat. In all fairness, okay yung oat na to kasi hindi ako mahilig sa oat kasi para bang feeling ko lasa siyang papel. Dihas naman is coconut milk. I have not tried that. Bumili ako pero parang natatakot akong gamitin. Then coconut juice or di kaya gusto ko itry yung matcha with coconut water. Ngayon, we're going to use this one. Diba? Ang gandang technique. Naisip ko lang to. Hindi namin siya nilalagay. Oh. Hugas bigas. Pupuno pa yung tubig ko. Kasi dati si Inay, ewan ko kung effective dyan. Sana alala ko every Sunday kasama ako ni Inay sa garden. Tapos nabili siya ng yung mga orchids. Tapos yun ang hobby niya. Tapos diba pag minsan bumibili ka ng orchids, may bulaklak, tapos nawawala. Ako parang hindi ko na kayang pabalikin yung bulaklak. Pero si Inay, aalagaan niya ulit na matagal yun hanggat magbulaklak ulit siya. Talagang need talaga patience. Which I think most of us don't have right now. Kasi sanay tayo grab, mabilis. Ngayon, yan ako. Medyo natitrain na ako ulit dun sa slower pace ng konti. Wala nakaalam pa ako. Cappuccino tayo. Bakit talagang parang di kasundo nung Meiji yung Try mo nga uli ating itapon to tapos lagyan. Hindi ko gusto yung foam dun sa... Ito, pag tinikman mo, okay yung lasa niya. Pero, for some reason, hindi naman ganyan mag-foam. But itong Meiji na milk, pag nag-foam siya with DeLonghi, pagka nakalagay na sa karafa, yung milk in a few days, which is hindi pa expired na iinom pa din and okay pa yung lasa. Nagbabubble siya ng ganyan. Gusto niya lagi-laging fresh yung lagay dun sa karafa. Tingnan nyo Let's repeat the process. And... So, ito, bago to. Then, gusto nyo laging bagong pour sa karaf. Gila muna tayo ng 1. Let's see. So, let's check. Oo! Kasi sa iba kong milk, ano nga bang iba kong milk na ginagamit dito? Arla ate, di ba? Arla, usually, pag nagta-transfer ako dito sa karaf, which is yung milk jug, next na gamit ko, walang problema kasi technically hindi naman siya expired dahil after ko ilagay, gamitin, I pull it out from the machine. Binabalik ko dito sa fridge. But itong si Meiji, gusto niya laging bagong lagay sa jug. Kasi hindi naman siya ginagamit na may napanis na gatas dun sa mga pipe. Kasi before we extract the coffee and mix the coffee and milk, merong clean option. Like yung nut siya ilalagay mo dun sa clean na option, maglilinis yan, yung pipe, yung dadaanan ng milk, bago idaan yung milk sa pang-coffee. I always do that kasi yung machine requires that. Pero sobrang arte lang niya. So, dapat laging bagong linis ang machine. Yan ate. That's the reason why I only put for 1 cup. Kasi pag Meiji, yun ang downside for DeLonghi. Ayun guys, diba? Ang layo dun sa kanina. Oh, and another thing, nag-change ako guys ng beans kasi naubos yung una kong ginamit na pakita ko sa inyo. Nasa baba kasi nito yung mga cups, mugs, mga syrups and all. Pero yung una kong ginamit, pagdating namin dito, is this one, si Premium Blend. You can buy this sa Shopee ni DeLonghi. But just in case may magtatanong sa inyo, masarap ba ang beans sa DeLonghi? For me, yes. Especially itong Premium Blend. Nakaisang ganito na kami. Ito naman yung ginagamit ko ngayon. And ang feedback ko dito kay Brazil Santos, mas may pait itong Brazil Santos. So what I had to do sa usual ko na coffee, Premium Blend, nung pagdating dito, diretso extract, itong si Brazil Santos, yung grinder, mas sinet ko ng mas mababa. Yes, chinek ko kasi dun sa loob, dun sa may area kung saan mo ilalagay yung mga beans. Usually, sa regular, nasa 5 yung akin. Ito, nilagay ko sa 2 kasi ang pait niya for me. Kahit na okay naman ako sa mapait na beans. Nakalagay din dito yung tasting notes sa mga sobrang, alam mo yung sobrang hilig sa kape. And these are both whole beans. Tapos, diretso ko sila nilalagay dito sa ating machine. Though, you can also use yung nakagrind na may portion kung saan mo siya ilalagay dito sa DeLonghi machine. So, you can use both.
Kasi parang buntis na naman si Pawuwu, guys. And inaaway ni Pawuwu si Wuwu. So, ang babae si Pawuwu, ang lalaki si Wuwu. Ito si Wuwu. Si Wuwu yung laging katabi ni X. Tulog pa guys si Alexi. Pero yan, katabi ni Alexi matulog yan. Pero sobrang babait talaga ng mga pusa nito. Ito na yung pinakamababait na pusa na nakilala ko talaga. As in, kahit nung bagong dating sila na mas bata, sobrang bait. Makulimlim ngayon. Isip ko kung dito ako para masarap dito. Kasi manaulan, basa ba? Yun kasi, sa Ikigo ko lang guys pinili to. So sabi ko, kung maulanan man o ano, is okay, mura lang to. Woo! Hindi niya na kaya umakit ang laki na rin siya niya. So time for another side quest. A new side quest. Since my son is still asleep, I'm going to take this time. Sunday naman eh. Going to take this time to do my Play-Doh. Yes, wait lang. Wait natin. Tataka kayo, ano ba to si Ate Ana? Tanda-tanda, nagpe-Play-Doh pa. Hindi pala siya pang adults. 8 plus pala to, so 8 plus. So ito siya guys, Blooms by Play-Doh, and binili ko siya sa Amazon. And good thing na nagdi-deliver si Amazon dito sa amin. Bakit nga ba ang daming side quest ng mga millennials, mostly ang side quest eh. Kung kailan nag-trenta, saka gumagawa ng ganito, ganyan. Kahit yung kapatid ko parang dami niyang gustong gawin. Gusto niya mag-camping, gusto niyang mag-skating, gusto niyang... Ang dami. So, to be able to do the side quest, it is also a privilege. Kasi syempre, kailangan may extra budget ka. Kasi hindi naman murang mag-golf, hindi naman murang mag-tennis. So, para magawa mo yon, kailangan i-deserve mo dahil nagtrabaho ka. Pero yun na-realize ko, may mga issues regarding mental health. Hindi namimili yan. Kaya ko buksan to. Whether you are born into good circumstance in life or you were given everything in life, mahirap, mayaman, mental health can affect you. And nakita na natin yan. Wala siyang pinipiling sitwasyon sa buhay. So it's very important to keep your head a safe space. I always hear other people say that my home is my safe place, my husband is my safe place. Over time, siguro dahil din with age na-realize ko na the number one safe space na dapat mo i-consider is this. Kasi when everything is taken away, which is what will happen in life, at the end of your life, you will only have yourself. Kahit may mga tao nakapaligid sa'yo. So, you should learn how to protect it. Kasi true, safe space can be any place, anyone. But the best talaga siguro, especially with what is happening, is kailangan talaga nating pag-anuhan na okay yung laman ng utak natin. So, it's important to protect your peace. Naisip ko lang sabihin sa inyo dahil pag-isip-isip ko lang. So, ito yung kasama niya sa loob. Actually, ang nakalagay lang dito is yung contents niya. And then, more about how to make it, pati pag-clean up. Talagang yan. Pero, meron ding like mga combination for flowers. Kung tinatamad ka magbasa nito, meron silang binigay na shortcut. Perfection is optional. Mistakes are welcomed and even encouraged. Wow! This is gonna be our therapy for today. In as much that I want to be informative, I also want to enjoy this. So, kita-kits later. Guys, nig pa yan. Tap, ayan. Okay, just press it. Okay. Okay. Hihilain mo lang. Oh. Oh! So, ito yung unang flower natin. And looking doon sa guide, parang mas maganda yung atin sis. Hindi naman sa pag-ano. Ayan. May amoy ba to? In fairness, no, hindi siya yung saktong amoy ng Play-Doh. Parang meron siyang konting-konting scent. Pero amoy, ano pa din? Amoy clay pa din. Pero yung masasabi ko dun sa mga side quest, alam nyo, I highly encourage you to find the things that make you happy, make you feel relaxed, make you feel like you are yourself. Pag sinabi sa inyo ng mga tao, bakit ba nag-golf ka? Bakit ba ganyan? Hayaan nyo lang sila, guys. It is a privilege to be able to afford the side quest, especially in this economy. So ako naman, alam ko and I'm well aware that I am very privileged to do that. Kasi sa totoo lang, sa mahal ng bilihin ngayon, not everyone is, able to do all those side quests and able to afford yung mga side quests na yon. So, I'm very thankful for that. So, if you have the resources to make yourself feel alive, maiwasan ang mga mental health issues, go ahead and do it. Do not let anybody tell you otherwise.
Kung ano mang ira ang gusto mo, it's on you. Pero syempre, di ba, you just have to make sure that you are very responsible for all your iras. Hindi ka palautang ng ano pang ira mo. Siguro kasi kaya din ako ganito kasi mahihain ako and ayoko nakakaabala or nagsisik ng help sa ibang tao. So, I do it myself. I heal myself. And please do not take it on my parents. It's on me. So, we're good. Next flower, kailangan natin ng ibang color, which is itong purple na to. Gising na yung anak ko. Nasa flower number 1 pa lang tayo. Binibilang ko naman ng Play-Doh yung anak ko. Pero kasi, nung nagsabi siya sa akin na, Mommy, can you also do that? Sabi ko, anak, no, this is for mommy. Okay lang naman yun, di ba? Kulay. This is our next flower. Wait lang guys, parang may napansin ako mali akong ginagawa. Kasi yung mga ginagawa kong bulaklak, parang masyado siyang walang gradient. Yun pala, dahil hindi ako nagbabasa. May instructions here. Di ba naglilinis tayo every segment? Nakakatatlong flower pa lang ako. May nakalagay pala dito na in between segments, there are times that you need to clean and times na hindi mo kailangan maglinis. Like yung unang bulaklak, dapat hindi ko nilinis yun to achieve itong ganitong itsura ng bulaklak. Kaya pala sobrang yung akin, walang ganong gradient. Pag sa kamatis buwan. So, si Alexei nagpapaalam siya kanina if he can do it. Sabi ko, not now because this is for 8+. But Alexei is already helping me kahit hindi pa pan sa kanya. So, siya yung naglalagay dyan. But mommy has to do the flowers first. Okay? Okay, you watch, Alexei. See? Kailangan ko ng cutter. Hindi ka pa pwede mag-cutter, love. Next is, so may yellow na tayo. So, nandito na tayo. So, is it right? Yellow one in here. And now, we can push. Mami, tanay po siya. No, ang sabi ni Mommy, you can help me, but Mommy needs to do the pushing and combining of colors, but you can help me, okay? Go. Lift it, lift it, lift it. Oh. Sabi kanina sa akin ni Alexei nung naka-off yung camera, anong sabi mo? You will call Daddy to help me. Sabi ko, Mommy is okay. Kasi, nakaka-relax si Mommy pag ginagawa niya to. Hindi nahihirapan si Mommy. Anak, masaya ako sa ginagawa ko. I know this is not yet for Alexei's age, pero pinayagan ko siya kasi sobrang bait niya. Hindi niya talaga ako pinapakilaman kanina. Hanggang taas, anak. Kailangan makuha mo tong white. Till you reach the top part. Okay. Sige, angat mo, anak. Tama yun. That's right. Lift it up. See? Okay, si Mommy na ulit ha. But I just let you try because sobrang good boy naman. Nagli-listen kay Mommy. Ito yung ginawa ni Alexei. Ang ganda. Ang saya naman guys. Inabot na ako na gabi. As in talagang kanina diba nakita nyo ginagawa pa namin to ni Alexei. Ang sabi kasi doon 1.5 hours pag nag-dry na. Pero sobrang lambot pa niya na parang bagong gawa lang siya. Kaya hindi namin masprayan nito. Nakagawa pa ako ng mga ibang ganyan. Ito hand-rolled lang yan. So hindi namin ginagalaw. Probably just overnight na lang, no? Then after noon, nag-video pa ako about yung body care ko na ginamit ko rin ngayon. Kaya ang tagal ko talaga para 1 oras ata ako sa banyo. Nabad ko yung buhok ko, nag-body scrub ako, ganyan. Sobrang saya kasi wala talagang gagawin ngayon. Pero prior to this guys, nag-edit ako at nag-film ako. Naisingit ko pa, diba? Ang saya nung feeling na from pajama to pajama. But probably, tutuloy ko na lang tong vlog na to. Kasi it's just a Sunday talaga guys. And wala namang masyadong ganap. So nandito lang kami sa bahay. Pahinga lang talaga. Hayaan nyo na ako na ganito kasi we're bracing ourselves sa pasukan season. Although my kid is just pre-kinder so, pero pasukan pa din yung mga sis. Good morning! Yan, bagong gupit si ate nyo. Hindi ako nag-vlog kahapon, kalimutan ko tong camera. But right now, we are in our office and later meron kaming podcast ni CZ. Yes, si CK. So, I'm checking out yung mga questions for later para mas may thought at basta mas maganda yung pagkakasunod-sunod niya. So, this is one of our preparations whenever we do a podcast. Medyo makulimlim nga lang ngayon. So, hindi ko umulan mamaya. Nandito mamaya yung mga katrabaho ko. Yesterday also was my first day back in Arcadia. Yes, ako ay parte talaga ng R&D team. And for about 3 years ata o 2 years, basta nung kasagsagan na nung kay tatay, mga last years ni tatay,
Hindi talaga ako pumapasok sa Arcadia and ang help ko talaga is when it comes to products. But the daily struggles and all, that's Jeloy. But now, nakalipat na kami ng bahay, we have our own space. I'm trying to slowly be more active on my social media, YouTube, Instagram, and TikTok. Yes, pati TikTok guys. Tapos, bumabalik ako ng Arcadia. So, papasok na din ako. Iba kasi mga sister yung isa ka sa mga nagpaplano pero iba yung isa ka sa mga araw-araw nandun and then the daily grit that you need to be able to do all of the tasks. Si Jeloy yung mas ganun sa amin. May mga bagay na alam si Jeloy at expertise niya. May mga bagay din naman na mas alam ko. Jeloy appreciates my presence in Arcadia. Pero yun, tapusin ko lang to. Let's get ready later. Nagsiset up na tayo dyan and nasa Baguio na naman tayo. Grabe, ang ganda talaga dito pag umuulan. Wag lang kikidlat Ibang usapan yung mga kidlat. Kasi pag gabi, parang may pictorial talaga dun sa kwarto namin sa taas. Naku, sana okay lang si Sister CK. Baka isipin niya na sa Baguio na siya. Grabe, pababa pa yan guys yung itsura ng fog na yan. Kanina pa man din nagtatanong siya, ate, malakas ba ulan dyan? Sabi ko, hindi pa. Kasi hindi pa talaga umuulan. Pero girl, sana okay lang siya. And that is very evident sa ating guest for today. She is known as CZ, a lifestyle content creator, and very known for her very public relationship with Tito Mikey. But did you know na ang road niya to being a content creator is not linear? And nagsimula muna siya as manager bago maging content creator. So, if like, family, o yan, nag-message ka ba ako sa'yo? Oo, or paano? Kasi gano'n, kasi nakaupo lang kami sa Singapore, yung restaurant sa ilalim sa baba. hospital na maliit na restaurant. Tapos kumakain kami. Hindi ko nga alam kung paano nagsimula yung conversation ni tatay tsaka ng tatay ni Mikey. Kasi sobrang bilikit na talaga yung sabi. Parang ako as ang siyayanin. Parang hindi ko naman kayong basta kausapin yung next table. Sabi niya, longest corporate career in history. Sabi niya, gano'ng katagal? 3 days. 3 days. Kasi ang inaaral ko lang ako tsaka yung mga malapit sa akin. Para na maintindihan ko na bakit ba tayo ganito. Yun, naniniwala ko. Pero alam ko parang kaya ata kita na-feel kasi may Gemini din ako sa akin. Ang alam ko lang is student number. Pero ang tagal niya kasi sa UP. So, hindi ko mag-gets. Guys, it is now, pa-night time na, but I will be ending this vlog. So that is it for our collab with CK for the podcast. Alam niya, dami ko natutunan din sa kanya na about like accepting blessings. Pero ngayon, kakaalis lang niya. Buti na pagbigyan niya tayo sa ating podcast. And ako naman, kailangan ko nang magpahinga dahil bukas ay Alexei's first day of classes. So, maaga tayo. So, basta super aga. Maagang pasok niya. Ito na yung pinakamaagang pasok ni Alexei sa buong pagsuschool. And first day sa bagong school ito So, it's gonna be a big change for my son. And hopefully, magustuhan niya talaga yung school. Kasi syempre, diba? Saka mo lang naman malalaman pag talaga na-try na. I will be ending this vlog, guys. Maraming salamat sa panonood. And see you on my next videos. Bye! Come down.